Hello guys, especially sa mga awesome parents out there. This is Nanay Zuna. Ako pa rin po ito. Lulubog lilitaw lang dahil mas active ako sa ibang social media accounts ko. Yes, welcome and welcome back to our awesome life. Sa mga bago pa lang po dito, I share relatable posts, insights, and videos about autism journey and nag-share din ako ng journey ko as a solo mom. So kung interested kayo sa mga ganong videos, please subscribe us and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube. So again, welcome sa inyong lahat, and for today's video ay i-share ko sa inyo yung life namin before the diagnosis. Of course, counting background sa aming dalawa ni Mikey and yung mga happy and challenging moments namin noong bago siya ma-diagnose. Actually, mga itong video na to is ginawa ko mainly para i-inform kayo na every week na akong mag-upload ng videos dito dahil alam nyo yun, isa sa mga goal ko talaga is to help yung mga mommies or yung mga single moms na katulad ko na especially nasa autism journey din. Kasi mahirap yun eh. You're a solo mom and then you are experiencing this kind of journey. The road less traveled journey na sobrang hirap. Tapos ikaw lang talagang mag-isa. Sobrang hirap talaga nun na ikaw lang yung nag-aalaga sa anak mo. Although may family ka naman nakasama. Pero syempre as a parent, iba pa rin talaga yung may katuwang ka no, sa pag-aalaga ng mga anak nyo. Pero since nandito na tayo sa sitwasyon na to na mag-isa lang tayo, yun, papanindigan na natin to and nandito ako para i-share sa inyo yung journey namin ng kami lang dalawa ni Mikey. Alam nyo, funny kasi nagtry ako mag-upload ng ilang videos about sa journey namin. Pero turns out, na-realize ko sa sarili ko na hindi pa pala talaga ako ganun ka-ready na mag-share ng autism journey plus solo mom life. Kasi alam nyo yun, parang gumagawa kasi ako ng mga videos para maka-share, no? Para maka-inspire ng mga katulad ko, lalo na yung mga nagsisimula na hindi nila alam yung gagawin, akala nila hindi na sila makakaalis sa situation na yun. Ano ba yung sabay, di ba? Na nararanasan na broken marriage and then biglang may autism journey na. So, parang ang hirap nun sa mental health. Pero, nandito tayo ngayon, humaharap ako sa inyo ngayon para ipakita na kaya nyo, no? Lalo na sa mga nakakaranas right now na hindi alam kung saan magsisimula. So, ako yung, kumbaga, isa ako sa mga patunay na kaya nyong bumangon kahit mag-isa lang kayo. Kaya nyong pagtagumpayan ang mga bagay-bagay, yung mga challenges. Kasi alam nyo, rewarding, lagi ko sinasabi sa mga videos ko, rewarding ang autism journey and itong solo mom life na nararanasan ko ngayon. Though magkakaiba naman tayo ng perception sa buhay, others might think na ay sobrang parang sobrang light lang niya tinake lahat, ganyan. Bakit parang ang bilis-bilis niyang maging okay, ganyan. Pero for the past 2 years, no, sabay kasi yung nangyari. Yung naging solo mom ako and then na-diagnose yung anak ko. So, pagkasabay yun, isang bagsakan na lang siya. You know, I stood up thinking or dala-dala yung thought na hindi ako pwedeng ma-stuck kasi meron akong batang kasama. And yung batang kasama ko ay meron ding sariling journey na kailangan paglabanan na hindi niya kaya yun mag-isa dahil kinakailangan niya ng magulang na mas malakas. So, alam niyo yun, imbis na nasa healing stage ako, tinapalan ko yun. Tapos, inuna ko yung sa kanya. Kasi syempre magulang tayo, hindi na natin unahin yung mga sarili natin. Hindi na tayo magiging makasarili na, mag-heal muna ako, saka na yung autism journey mo. Hindi ganun yung thinking ko. So lahat naman ng i-share ko sa inyo is yun yung point of view ko, yun yung mga naranasan ko, yun yung mga nangyari sa akin. And also, lahat naman tayo talaga may pinagdadaanan at may kanya-kanya tayong krus na papasanin. And it just so happened na yung iba, maraming krus all at once, and yung iba naman, matagal na walang krus, pero pagdating sa ganitong stage or era ng life nila is doon sila, no, napapatawan ng cruise. You know what I mean? So, iba-ibang stage, iba-ibang age, iba't ibang bigat, no, pinagdadaanan natin. Pero pare-parehas lang tayo na may cruise sa buhay. So, before the diagnosis, yung battle ko is just a solo mom. So, kumbaga, parang fresh pa, no? Fresh pa yung sugat na pinagdadaanan. And, wala akong ibang iniisip noon kung hindi yung sakit lang, yung pain. And may times na talagang, syempre, tao ka, hindi ka naman perfect, no? Ang Diyos lang ang perfect. Siya lang ang perfect. So, ako, may times na, syempre, nauna ko yung sarili kong pain kesa dun sa needs ng anak ko. Pero it's just a short period of time. It was just a short period of time. Dahil madali ako nagising dun sa thought na kailangan ako ng anak ko at siya ang lakas ko. So that was before the diagnosis. Pero alam mo yun, you are battling personal pain and then nag-aalaga ka ng bata na 1-year-old pa lang.
So, isa't kalahating taon kasi si Mikey that time na naging single mom ako. So, at some point, hindi ko masyado siyang napagtuunan ng pansin sa mga milestones niya. And hindi ko rin nare-realize nun na may mga delay na pala sa kanya or yung mga hindi na pala updated, no, yung mga milestone na pinapakita niya. Although ako ay nasa education field at alam ko naman dapat yung mga milestone and easily available naman na sa internet yung mga milestones ng toddler and infant. So parang hindi ko yun na monitor sa kanya. So isa yan sa mga regrets ko na ayoko na rin balikan, no, dahil hindi ko naman dapat sisihin yung sarili ko doon sa diagnosis ng anak ko. Kasi, alam niyo yun, meron naman dyan mga batang napapabayaan, di ba? Na talagang intentionally pinapabayaan. But look at them, di ba? Kasi alagang-alaga ko naman talaga yung anak ko kahit nagtatrabaho ako noon. 'Di ba? May time pa rin ako para alagaan yung anak ko. So, alam mo 'yun. Pero wag na tayo masyado mag-dwell, no, sa paninisi ng mga sarili natin. Dahil normal lang naman 'yan na sisihin natin yung mga sarili natin bilang magulang. Pero at the end of the day, 'di ba? Kung may Diyos tayong kinikilala sa mga puso't isip natin at sa buhay natin, talagang mako-comfort tayo ng words niya. No? So, isa po yung pagdadasal o pagpe-pray sa mga nakatulong sa akin talaga para maka-cope with dun sa situations up until now. Sobrang pinapagaan ng prayers, pinapagaan ni Lord ang lahat sa buhay ko. So, before the diagnosis, although may mga napapansin naman akong delay talaga, hindi ko naman siya pinagpapapansin din dahil nga, masaya naman kami ni Mikey. Kumbaga, nagagawa naman namin yung mga ginagawa talaga ng mag-ina, ganyan. Tapos, verbal naman siya. Yun kasi talaga yung nakakalito, no? Na verbal naman siya. Kaya hinayaan kong, kumbaga, tumagal ng hanggang 2 years old yung pagpapa-assess kasi nga verbal siya. Pag may tinuturo ko sa kanya academically, lagi kong sinasabi to sa mga videos ko. Ang dami ko ng videos na talagang sinasabi ko na verbal talaga si Mikey simula pa nung 1 siya. Kapag sinabi mong, oh, say apple, ganyan siya. Tapos, ang wala lang talaga sa kanya, kung paano siya makipag-communicate, which is sobrang red flag na pala yun. Akala ko kasi, dahil syempre first time kong mag-alaga ng bata, never pa ako nakapag-alaga ng bata. At si Mikey lang naman yung bata dito sa bahay noon, kaya hindi ko talaga, naisip, no, na delay na pala yung ganun, na hindi nakikipag-communicate at the age of 1.5 year old. So, doon kasi ako bumabase sa verbal siya, no. Syempre, at first, magiging in denial tayo. Hindi yan mawawala, no. Yung pagiging in denial kasi may nakikita kang milestone niya verbal naman siya. So, ganun nga si Mikey. And academically, alam mo yun, akala ko nga nung una gifted siya kasi nga at the age of 1.5 year old. Alam na niya yung mga shapes, no? Yung mga alphabet, ganyan. Yung colors, neto na lang na master. And yung colors nga na yun, ang unang-una ko naisip colorblind siya kasi may lahi kaming colorblind. So, muntik ko pa siyang ipa-check sa doktor. Pero may binili muna ako na color sorting puzzle. Doon ko talaga na-realize and napatunayan na hindi siya colorblind. Pero ang naisip ko, delay lang talaga siya noon, mga mi. So, alam nyo yun, ang dami-dami kong naiisip. Pero, yung iniisip kong baka may global development delay siya or yung autism, hindi ko siya naisip. Later na lang, nung magtuto na lang siya. Alam niyo, si Mikey mahilig din talaga siyang kumanta at na-utter niya yung words at nagagaya niya si Miss Rachel. Kasi pinapanood ko rin talaga siya. Kaya lang, hindi ko rin talaga alam na gano'n na nga talaga na kailangan yung 1.5, nakikipag-communicate na siya like, nanay water please or nanay dede please. Alam ko na kwento ko na to sa ibang videos ko pero isa sa mga sad part, no, ng journey namin before diagnosis is yung sabi ko, bakit hindi nag-a-ask si Mikey ng food, ng dede, ng water? Ngayon, nung gabi pa lang, sabi ko, bukas pagising ko at pag nagising na siya, hindi ko siya titimplahan agad ng dede kasi ang gawain ko, pagkagising niya, templado na ang dede niya. So, hinihintay ko na lang siya magising, ipapasak ko na yung dede sa bibig niya. So, sabi ko, sige, tignan natin. Hindi ko siya papadedein. And it breaks my heart talaga up until now na ginawa ko yun. Kasi 6 hours straight, hindi siya nanghingi ng dede, mga mi. Hindi talaga siya nanghingi ng dede. Ginawa niya busy yung sarili niya. Tiniis ko kasi gusto ko siyang makipag-communicate. And then, hindi talaga siya nanghingi. Ultimo water. So, parang nung pang-6 na oras, hindi ko na nakayanan. Binigyan ko na siya ng dede. And yung
ginrab niya yung milk. Alam niyo yung ano, yung parang pinagkaitan ng tubig, pagkain at dede ng ilang buwan, gano'n siya, umiiyak siya. So, dun ako nahabag and doon ko nasabi sa sarili ko na kailangan ko na 'tong bigyan ng atensyon kasi may nafi-feel siya, hungry siya, ganyan. Pero hindi niya masabi, hindi siya makapag-communicate. So, alam niyo yun, sobrang, naiiyak ako, gaga. So, parang yun na talaga yung nag-push sa akin na, uy, pa-assess mo na, wala namang mawawala. And another thing sa amin, sobra kaming magala noong before diagnosis. Lipat-lipat La Union, ganyan. Kasi province namin La Union, Baguio, ganyan. So, ano siya, exposed siya nung sa mga um, lugar, mga biyahe. Pero sa mga tao, sa mga batang ka-age niya, hindi siya exposed. Kasi as I've said, siya po ay nag-iisa lang na bata dito. So, alam mo yun, puro adult yung kasama niya. Tsaka isa pa, gusto ko lang din i-share ha. Si Mikey, binibigyan ko ng mga manipulatives or educational toys. Kasi nga, of course, maganda yun sa mga age nila, ganyan. Kasi alam naman natin, yung age 1 to 3 or 1 to 5, parang sponge yung brain nila na ina-absorb talaga lahat ng ituro natin. So, doon na lang magkakatalo kung talagang madaling pumick up yung bata or kailangan ng guide. So, ganyan. So, ako mahilig ako magbigay sa kanya ng puzzle. Binilhan ko siya ng isang set ng puzzle na 3 yung levels. So, yung level 1, malalaking puzzle, level 2, medium, and then yung level 3 is yung sobrang liliit. Alam nyo mga mi, sobrang dali niya lang lahat yun nabuo. And kahit ilang beses mo siyang lituhin, talagang nabubuo niya yung puzzle. So, parang isa yun sa mga nagpapatunay sa akin na hindi, walang autism yung anak ko. Not knowing na, wala akong idea dati na may mga persons with autism na talagang gifted pala, no? May mga talent pala talaga sila. So, yun nga, ginagawa niya, laging nagpa-puzzle, manipulatives, ganyan. And then one time, binilhan ko siya ng 60 pieces na puzzle. Nakita ko doon sa isang platform. So, sabi ko, ay, kayang-kaya siguro to ng anak ko. And then, yun, binigay ko sa kanya and isang beses niya lang tinitigan. Walang copy. Binuo niya yun. That was nung 1.5 year old siya. Yung talagang wala sa isip ko yung autism. Tapos mga may one time, nakatulog ako. Tapos siya pala nagising. Tapos, patay yung ilaw namin ng buong kwarto. Ang bukas lang na ilaw is yung CR. Ayan. Tapos, sabi ko, nasan si Mikey? Wala sa tabi ko. Pagtingin ko, nandun siya sa may lapag. Tapos, nagpubuo siya ng puzzle, mga mi, nang walang ilaw. Tapos, hindi muna ako nagpanik. Tinignan ko muna kung anong ginagawa niya para ma-sure ko kung ano ba yun, ano ba ginagawa ng anak ko. Nakikita ko nga talaga siya, Mina, nagbubuo ng puzzle, yung 60 pieces na malalaki. So, inantay ko siyang matapos kasi naaaninag ko naman, pero sobrang nilalakayan ko na yung mata ko nun ha, para maaninag yung paligid. To think na yung CR lang namin nakabukas and hindi pa nakabukas yung pinto nun. Tapos doon ako kinabahan talaga na, ano to, bakit siya ano, ba't siya nakapagbuo ng puzzle na patay yung ilaw. Eh, syempre nagbasa-basa ako, tapos may nabasa naman ako sa Google na talagang yung mga mata ng bata is very very sharp pa, very clear at that age. So parang, okay, sige, hindi ko na naman inano. Pero hindi ko naman sinasabi mga mina, yung pagbuo niya ng puzzle nang walang ilaw at konti lang yung ilaw is sign na yun na may autism. Hindi naman. So, shinare ko lang yun dahil yun yung isa sa mga nagmamarka no, sa akin na ginagawa ni Mikey before diagnosis. Isa pa sa mga nag-i-struggle ko pala kay Mikey, sobrang picky eater niya and ayaw niya uminom ng tubig talaga. May sensory issues na pala siya that time na sobrang pilit ako ng pilit sa mga pagkain sa kanya. Pero, alam nyo yun, parang, hello, ang syong mo naman, hindi mo, pilit ka ng pilit ng pagkain, hindi mo inalam kung bakit, 'di ba? So, kaya pala picky eater siya noon. Alam niyo mga measure ko lang, simula 1 year old hanggang 3 years old, hindi talaga kumakain ng solid food si Mikey na rice and ulam. Laging lugaw. And kapag naman may sabaw, niluluwa niya talaga. Gusto niya lang lugaw, biscuits, ganyan. And crunchy foods. Usually pala, sa mga may autism is picky eater sila. Pero hindi naman ibig sabihin na picky eater yung anak nyo is may autism na. So, it varies talaga, iba-iba. So, alam nyo, 3 years old na si Mikey noong kumain siya totally ng kanin at ulam. And alam nyo yun, kung kumain ng kanin at ulam, talagang hindi mo mapigilan yung pagkain. Kasi parang siguro ngayon niya lang nare-realize na, ay, ang sarap kumain sa mundong ito. Bakit hindi ako kumain ng first 3 years ng buhay ko? Parang ganun siya. So yung mga mi, hanggang dito na lang muna yung ma-share ko. Gagawa na lang ulit ako ng video na pag-uusapan naman natin yung
diagnosis na ni Mikey, yung during the transition, ganyan. So, napaka-interesting ng topic na yun. So, for now, ang shinare ko muna sa inyo is yung background namin and yung situation namin ngayon and also yung mga struggles and mga winning moments namin na konti lang na may na-share kong winning moments namin dati ni Mikey. Mga milestones niya na before diagnosis. So, I hope meron kayong napulot na kahit kaunti. I hope nabuhayan kayo ng loob, lalo na sa mga parents na suspected with autism yung mga anak nila or yung mga kakadiagnose lang or yung mga nandito na talaga sa journey. So, wag tayong bibitaw. Lagi kong sinasabi sa lahat ng videos ko na alam niyo yun, hindi ito ibibigay ng Panginoon na hindi natin kakayanin at siya ang nagdala dito sa atin. Kaya isa lang ang pwedeng tumulong sa atin genuinely and unconditionally. Si Lord lang talaga. Sobrang cliche pero yun naman talaga, diba? So lagi lang tayo magdasal, hingin yung guide niya and talagang kumapit lang tayo. Hindi laging ganon, hindi laging ganito. Soon, magiging rewarding yung journey nating lahat. Ayun lang naman. So, if you want more videos like this, don't forget to follow us and subscribe us here on YouTube. So, yun lang mga gising na yung alaga ko. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, thank you so much sa support. So, yun lang naman mga mi. Thanks for watching. Bye! See you on the next one.